Nasa pagitan ni Nagon at ng labasan ang mga makamandag na ahas. Pero ang tanging makakatulong sa kanila, si Bourbon ay patay na. Paanong nangyari na patay nang siyang naglatag ng patibong sa kuwebang ito? Sabihin mo! Ako ang nakapatay sa kanya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung paano. Uy, Gon, kunin mo si Leorio. Baliwala din yan. Hindi mo din mahahawakan kahit ang bangkay niya. Tinuruan niya ang mga ahas na umatake sa oras na may lumapit. At magtangkang humawak sa katawan niya. Hindi lang kapag may nagtangkang lumabas dito sa kuweba. Lason para labanan ng lason. Ah? Itong mga sugat niya, gawa ito ng mga bubuyog na neurotoxic. At malamang, anaphylactic shock ang ikinamatay niya. Ano yung anaphylactic shock? Kapag natusok ka ng bubuyog, maglalabas ang katawan natin ng antibodies para kontrahin at subukang labanan ang epekto ng toxins. Pero, ibang mangyayari kapag ang taong yun ay natusok uli ng parehong species ng bubuyog. Makakaranas siya ng allergic reaction. Ang malalang kaso ng allergic reaction na yun, ang tinatawag na anaphylactic shock. At depende sa sitwasyon, maaaring maging nakamamatay ito. Magaling ka palang kumilatis. Nahuli mo ko. Totoo? Gumamit ka nga ng bubuyog? Siguro nahulaan nyo na. Si Bourbon ang target ko. Pagkatapos kong makatiyak na nakapasok na siya sa kuweba, nagpakawala ako ng sleeping gas sa may bukana. Naghintay akong umepekto yon bago ako pumasok. Tulog na tulog si Bourbon, pero hindi ko alam na nailatag niya na pala ang patibong niya. Hindi ko alam na napakaraming ahas. Yung karamihan ng mga ahas na nagtatago pala sa mga crack sa pader at kasulok-sulukan ng kuweba hindi naabot ng gas. Buti na lang mabilis akong nakalundag papalayo bago ako matuklaw at kahit papano hindi akong sugatan ng malubha. Kaya lang yung tumili ako naging aktibo ang attack switch ko. May mga bubuyog na nakatira dyan? Sa oras na tumili ako, bumagsak o masaktan, lalabas sila at lulusubin nila lahat ng ibang tao sa paligid. Pero hindi ko sinasadyang mapatay siya. Hindi ko naman alam na natusok na pala siya ng ganung bubuyog noon. Ginusto ko siyang tulungan pero hindi ako makalapit. Dahil ako naman ang susuguri ng mga ahas. Okay na, bumalik na kayo. Ang problema nung sinubukan kong umalis, nagsilabasan yung ibang ahas at doon ko nalaman na kahit patay na siya, may naiwan siyang patibong. Wala namang ibang nakakaalam kung paano patigilin yung mga ahas kundi siya. Nabitag niya tayo dito at wala tayong takas. Leorio! Ay, lahat na subukan ko na, suko na ako. Wala tayong magagawa kundi hintayin ng mga examiner na sunduin tayo. Dadating ang examiners? Pupunta dito mga examiner para sagipin tayo? Hindi mo ba alam? May tracking device sa mga ID number tags natin. Para malaman nila ang lokasyon ng bawat aplikante. At kung may hindi pa nakakabalik pagtapos ng time limit, pupuntahan sila ng examiners. Pero syempre, hindi ka nila mahahanap pag nawala na yung number mo. Mabuti na lang isang araw na lang ang natitira sa time limit. Sumuko na lang tayo ngayong taon at maghintay ng saklolo. Hindi pwede yun. Huh? Lalong lumalala ang kondisyon ni Leorio. Kailangan siyang madala sa doktor. Hindi makikialam ang mga examiner habang nagaganap pa ang exams. At kung nawala na ang numero mo, hindi ka nila matutulungan. Siya rin naman ang may kasalanan. Binalaan ko naman siya. Grabe ka! Gon! Huwag kayong papasok sa kuweba! Wala na rin kayong magagawa, kundi magdasal na sana tumagal pa siya hanggang matapos ang exam bukas. Hindi. Sigurado akong may iba pang paraan. Paraan na alam kong nandito ngayon. Pero paano kung wala pala siyang dala? Madadagdagan lang ang biktima. Kurapika! Ikaw na munang bahala kay Leorio. Ano?
Meron yan! Sigurado! Gon. Sandali lang, Gon. Saan ka pupunta? Uy, okay ka lang? Hindi mo ba nakita yung nangyari kanina sa kaibigan mo? Gon! Nababaliw na ba siya? Nakita ko na! Kurati ka! Gon! Dali! Si Iorio! Ayan, ngayon ikaw naman. Okay. Mga baliw kayong lahat. Tinaya mo ang buhay mo at sumugod ka sa mistulang pugad ng mga ahas kahit hindi mo pa alam kung may lunas. Kung iisipin, pabor naman sa kanyang sitwasyon. Kung manglalasod ka gamit ng kamandag ng ahas, dapat lang na may dala ka ring lunas bilang huling alas, hindi ba? Oo, alam ko naman yun, pero kahit na. Totoo. Kahit na alam mo pa ang bagay na yon, ibang klaseng katapangan pa rin ang kailangan para magawa ang ginawa ni Gon. Bumuti ng kondisyon ni Leorio. Mukhang ligtas na siya. Siguro sobrang close niyo, no? Ate, meron ka pa bang sleeping gas na natitira dyan? Meron, pero... Payag ka ba magpalitan tayo? ID number ni Bourbon yan, ah! Kapag kinuha mo to, magkakaroon ka na ng 6 points, tama? Oo, tama ka dun. Pero, pwede ko bang malaman ano bang binabalak mong paggamitan ng sleeping gas? Ano pa ba? Gagamitin ko para patulugin yung mga ahas para makalabas tayo. Totoong magiging mas mabisa yan kung gagamitin mo dito sa loob kesa nung ginamit ko siya sa labas. Mapupuno ang buong kuweba ng gas sa loob ng 5 minuto at siguradong mapapatulog ng lahat ng ahas. Pero 5 minuto dapat yon. Walang taong nakakapigil ng hininga nila ng ganong katagal. Walang silbing patulugin yung mga ahas kung pati tayo makakatulog. Paano tayo tatakas? 9 minutes and 44 seconds. Ha? Ang record ko sa pagpigil ng hininga. Pagtalab ng gas, pwede ko nang buhatin kayo lahat palabas dito. Wala akong tiwala sa'yo. Baka kasi iwanan mo kami dito at tumakas ka mag-isa. Naniniwala ka ba na magagawa ni Gon yun pagkatapos ng ibuwis ang buhay niya kanina para lang mailigtas si Leorio? Magtiwala ka. Akong bahala sa'yo. Ilalabas kita mula rito. Okay, handa na. Kapag sumenyas ako, tsaka mo pakawalan yung sleeping gas. Oo, sige. $199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,